Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nauwi sa pananaksak ng screwdriver ang away kalsada ng tatlong nakamotorsiklo sa Taguig. Sabi ng nanaksak na rider, dumepensa lang siya dahil pinagbantaan ng mga nakaaway. Ang dalawa namang sinaksak, inaresto rin dahil nabistong may mga warrant para sa hiwalay na kaso. Nakatutok si Oscar Oida. Nakabibigla ang laman ng video sa social media kung saan makikitang inuundayan ng saksak ng isang rider ang mga sakay ng isa pang motorsiklo. Kahit tumba na ang target, hindi pa rin tumigil ang suspect. Hanggat sa naglakad ito papalayo na animoy walang nangyari. Natsyempo namang may nagpapatrulyang pulis sa lugar kaya agad na aresto ang suspect. Yung pulis natin nandun, yung patrolya natin, kaya yung sinasabi nga kanina ng TMO, nakita nila yung mobile patrol natin na nandun, nakapag-respond kaagad at nahuli nga itong suspect natin. Ito, nung pagtawag ng pulis, actually patakas ka na eh, no? Paalis na siya eh. Kaya nung na-accost na siya ng pulis, arrested siya, itong dalawa na kinuha rin. Siyempre, ang first responder naman natin dyan, hindi pa alam ang buong istorya niyan, kaya siyempre mag-i-imbisi pa yan. But good thing, kukunin sila parehas. Ang biktimang mangilang beses inundayan ng saksak, buhay. Bagamat sugatan, di naman daw kasi bumaon ang mga saksak. Nararamdaman ko po pero hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang screwdriver. Halos mamatay ako sir kung kutsilyo, patay ako. Nakita mo meron dito sa dibdib ko sa puso, dalawa sa tiyan. Meron sa tagiliran. Kwento nilang magkasama, nag-umpisa raw ang lahat ng maharangan umano ng suspect ang dinaraanan nila sa May Kalayaan Avenue sa Taguig kahapon ng hapon. Nang mag-react sila, dinirty finger daw sila nito. Pero na-block yung dalawang way, dalawang sakyan. Kaya sobrang init. Lahat po nagbubusinahan na, pati lahat ng mga yung nakamotor. Kaya ngayon, ginawa ko, nag-rev ako ng malakas para makuwapansin niya. Ngayon, yung pag-rev ko, sakto, ayun na, niya ako. Nang magpang-abot daw sila sa stoplight, Nalapitan namin, parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganun. Tapos palitan ng salita, so nagpaawat kami, okay na. Tahimik na po, wala na po nagsasalita. Hinintay na lang namin mag-go, bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver. Yun na po. itinanggi naman ng suspect na nag-dirty finger siya. Kaya lang daw niya nagawang manugod ay dahil pinagbantaan siya. Gawa po nung galit na sinabi sa akin na huwag daw po akong liliko. May kakalagyan daw po ako. Pero yun lang po yun eh. Inataw na po ako ng helmet eh. So dinipensahan ko po. Agad ikinasa ang kasong 2 counts of frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon laban sa suspect. Pero di pa pala dito nagtatapos ang lahat. Dahil lang i-check ng mga pulis ang records ng mga complainant, meron silang nadiskubre. Nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP na meron po silang unserved at active warrant. Yung pong isang biktima natin may 2 standing warrant, isang theft at saka isang carnapping, habang yung isa namang biktima natin din ay may kasong frustrated homicide. Tuloy, ang kanina lang ay mga complainant, biglang naging suspect. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Di na muli nagpa-interview ang dalawa, pero ayon sa kanila, sentence served o napagsilbihan na raw nila ang sentensya sa mga nasabing kaso. Kami po ang nag-serve ng warrant, kami po yung magre-return warrant sa court. Malalaman din po namin dito kung ano po ang status ng warrant na na-serve nila o na naibigay nila. Pero sa ngayon, pasamantala, sila po ay i-hold muna namin. Oscar Oida, Nakatutok, 24 Oras. Nawi sa bangungot ang masaya sanang bakasyon sa Taiwan ng isang batang Pilipino kasama ng kanyang pamilya. Pinaghahampas kasi at tinapaktapakan ng isang lalaki ang biktimang 2 taong gulang pa lamang. Nakatutok si JP Soriano.
Excited ang pamilya Balagtas nang dumating sila sa Taiwan nitong April 25 para sana mamasyal at mag-enjoy kasama ang 2 taong gulang na anak na babae at iba pang kaanak. Pero ang kanilang bakasyon, nauwi sa trauma. Habang nasa pangunahing train station sa Taipei o Taipei Main Station, nang saglit daw na tumakbo ang kanyang 2 taong gulang na anak, isang lalaki ang biglang nanakit dito. To my surprise, biglang may dumaan na tao na binangga siya, tapos hinampas siya. Eh kahit tumakbo ako agad, kaya lang mabilis na mga pangyayari, hinapak-kapakan siya. So, nung nangyari yon, actually I was frozen. Huminto rin ang lalaki at kalaunan nalaman sa ginawang investigasyon kung bakit inatake ang kanyang anak. Ginawa daw niya yun sa daughter ko kasi daw, nainis yata daw siya na tumatakbo siya. Agad naman daw dumating ang tulong, pati na ang ambulansya. Agad ding naaresto ang lalaki base rin sa mga news reports ng local media sa Taiwan. Sa loob ng ambulansya, maririnig ang iyak ng musmus na nagtamo na pala ng mga galos, pasa at concussions dahil sa paghampas at pag-apak ng lalaking pinaghihinala ang isang local resident sa Taiwan. Nagpaabot din ng paumanhin ng Taiwan tourism officials at nagbigay ng financial assistance na katumbas ng ipinambayad nila sa ospital at ilang tourism assistance sa pamilya. Dumulog din daw sa MECO o Manila Economic and Cultural Office ang magulang ng mga biktima. Pero ayon kay Veronica, hindi raw siya nakakuha ng malinaw na sagot at commitment na talagang maitutuloy ang kaso sa lalaking nanakit sa kanilang anak, pati na rin ang danyos na nais nilang makuha. What I need for the MECO is pre-legal aid assistance for the entire case, to sue the assailant for moral damages, for us to be able to be compensated for the moral damages, for the suffering and the trauma that we are scarred for life as a family. And of course, to make sure that the man will be prosecuted. Ipinarating ng GMA News sa MECO at Taipei Economic Cultural Office ang mga pahayag ng magulang ng biktima ng pag-atake sa Taiwan, pero wala pa silang tugon sa ngayon. Noong 2025, umabot sa mahigit 630,000 na Pilipino ang bumisita sa Taiwan ayon sa datos ng TECO. Record high ito at ayon noon sa Taiwan, inaasahang mas darami pa ito, lalo't na nanatiling visa-free ang Taiwan para sa mga Pilipino. JP Soriano, nakatutok 24 oras. Hindi na nga mapaharap sa batas, nakatira pa si Zaldico sa 14 na bilyong pisong halagang apartment sa Paris, France. Ayon yan mismo kay Interior Secretary John Vic Remulla at nakatutok si Marisol Abdurrahman. I'm confident na bago siya matapos yung asylum application niya, makukuha na natin si Saudi. Kasabay ng pagtugis kay Zaldico ang paghahabol din ng oras ng gobyerno para makuha ang kustudiya kay Ko bago pa maaprobahan ang hiling niyang asylum na magiging hadlang sa pagpapauwi sa kanya sa Pilipinas. We're working very hard. Hindi talaga ako tumitigil dyan. Ang pag-asa ay mapanagot si Ko na nakinabang umuno sa mga kickback sa mga flood control projects at nakatira ngayon sa isang 14 na bilyong pisong halaga ng apartment sa Paris, France. He has a house in Champs-Élysées na 10 bedrooms na malapit sa Christian Dior. It's ganito kalaki yung taas yung mga ceiling ng 10 bedrooms. Probably worth maybe $200 million, euros, yung isang bahay na ganun. So, doon siya ngayon, nag-stay? Doon siya ngayon, We cannot get him in any way we can. Red notice ang pag-asa. Sabi ni Remulla, patuloy nilang tinatrack si Zaldico at inaalam ang kanyang whereabouts habang hinihintay ang red notice. Ayon kay Remulla, September pa nung nakarang taon, nag-apply ng Red Notice Alert ang gobyerno laban kay Ko. Pero kung matatandaan hanggang noong Abril, may mga inihabol pang dokumentong inilakip sa application ng Pilipinas para sa Red Notice Alert. Wala pang tugon ang Interpol hanggang ngayon. Do you think his money also works kaya medyo natatagalan ng Red Notice? I don't know that. Hamon ngayong may asylum application na si Ko. Dahil ayon sa website ng Interpol, hindi nila pinaghihimasukan ang mga proseso ng asylum ng mga member country. Nasa isang bansa na rin ang desisyon nito kung pagbibigyan o hindi ang hiling ng isang aplikant. Pag-aamin ni Remulla, siyang nagbigay ng impormasyon sa Pangulo ukol sa pagkakadetain ni Ko sa Czech Republic. He was detained for 36 hours
I was the one who informed the president of this capture. Nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate yung military attaché. Pero huli na raw nang dumating doon ang mga abogado ng gobyerno kasama si Acting Justice Secretary Frederick Vida. May pending application din ng gobyerno para may sama sa Red Notice Alert ng Interpol ang pugante ring si Atong Ang na sangkot naman sa missing Sabongero case. Sabi ni Remulla, muntik na rin sana nilang mahuli si Ang sa Cavite noong nakaraang buwan. Yung pagkain ng dodonta nung tagiling namin ang dodonta. Oo, we were this close to getting him. The person earned 1 billion a day for 2 years. 1 billion a day. Kaya imagine mo ang war chest na dala niya para umikot sa Pilipinas. Every 2 days, ikot lang sila ng ikot. May asylum application din si dating presidential spokesman Harry Roque na may kaso human trafficking sa Pilipinas. Ngayong araw inaasahang malalaman kung bibigyan siya ng asylum ng Austria. Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Samantala, ayon po sa abogado ni Ko na si Attorney Rui Rondain, foolish ang mga sinabi ni Remulla. Hindi raw alam ni Rondain kung nasa Paris si Ko. Sa ibang balita, pinalaga ng ilang kongresista ang mga pahayag na posibleng hindi makonvene ang Senado bilang impeachment court kung merong tumutol. Bago sa Senado, pagbobotohon muna sa Lunes sa plenaryo ng Kamara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakatutok si Tina Pangaliban Perez. Sa nakatakdang botohan sa plenaryo sa Lunes, si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro ang magsusponsor sa committee report at resolusyon nagtatakda ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Of course, the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote because the respondent Vice President never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. There might be interpolations and debates and baka sa Monday rin maganap ang voting by the plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand some of the members are interested to show their support or express their dissent to the results or the decision of the Committee on Justice. Base sa rules on impeachment ng Kamara, roll call vote ang gagawin. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang mga kongresista at ililista ang kanilang boto. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang articles of impeachment sa Senado. Basta raw makuha ang botong ito, kahit mas marami ang mag-no o mag-abstain, aakyat pa rin daw ang articles of impeachment sa Senado. It doesn't affect the validity or the approval of the articles of impeachment because the Constitution simply requires that at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, regardless of how many will say no or how many will abstain. Pagkatapos ng botohan, It will be transmitted as soon as the Secretary General of the Senate is open to receive the articles of impeachment. Kunyari, nag-adjourn kami, inumaga kami, the following day, Tuesday, 9 o'clock, pwede nang i-transmit yun ng Secretary General of the House so that the Secretary General of the Senate could receive the articles of impeachment. kinontra naman ni De Lima at Defensor ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung ito ay haharangin ng mas maraming senador. It's very clear sa Constitution. It's a constitutional imperative. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Under the Constitution, there is no reason to block the convening of the Senate as the impeachment court. There are no conditions under the Constitution. Dapat may trial talaga at kung sa palagay ng mga senador ay kailangan nilang i-acquit, edi i-acquit nila sila. Kung kailangan nilang i-convict, edi i-convict nila. But not to block the trial and to avoid your constitutional duty to convene and hold trial and make a decision.
Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Hindi na basta pagsasanay, kundi paghahanda na sa depensa ng Pilipinas ang katatapos lang na balikatan exercises. Binanggit yan ng US Indo-Pacific Command Chief. Sa gitna pa naman ng tensyon sa rehiyon, nakatutok si Chino Gaston. Sa pagsasara kanina ng balikatan military exercises, malaman ang sinabi ni US Indo-Pacific Command Chief Admiral Samuel Paparo. Sabi niya, ang balikatan exercises ay hindi na lamang isang bilateral exercise, kundi para na rin sa paghahanda para idepensa ang Pilipinas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. That we're living in a tense, in a dangerous environment with active coercion ongoing, and the Philippines, certainly Philippine fisherfolk, Philippine Coast Guard experience it every day. Not to speak for you, but these are direct threats to the sovereignty, the prosperity, freedom of the Republic of the Philippines. Sa isinagawang Balikatan 2026, nakita ang pagpapakawala sa unang pagkakataon sa bansa ng Tomahawk cruise missile gamit ang Typhoon system ng US military sa Leyte. Gayon din ang pagpapalipad ng dalawang Type 88 anti-ship missile ng Japan Ground Self-Defense Force sa Ilocos Norte bilang bahagi ng isinasagawang balikatan exercises. Dahil dito, binatikos ng China ang Japan. Sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry na tila nakalimutan na ng Japan ang mga pinagagawa nito noong World War II at nagpapadala pa ngayon ng mga sundalo at offensive missiles sa ibang bansa sa kunwari security cooperation. Nilalabag raw ng Japan ang sariling defense-oriented policy at labas na sa self-defense ang kanilang mga ikinikilos. Kaya naman daw lumalabas ang neo-militarism sa Japan na nagiging banta sa kapayapaan sa rehiyon. Hinihingan namin ng pahayag ang Japan tungkol dito. Pero sabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., hindi dapat nakikialam ang China. Wala silang pakialam doon. Alright. I mean, anong pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran. Pakialam sa nila ng pakialam yung kanilang sariling bakuran, lalo na yung panunupil sa kanilang mga kababayan, hindi nila tinitigilan. Ito, distraction din sa mga kababayan nila, sa mga problema nila. Karapatan at bahagi raw ng territorial defense at deterrence ang pagpayag ng Pilipinas na ipagamit ang mga Japanese surface-to-ship at US Tomahawk missiles. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, asahan na lalong lalawak pa ang susunod na balikatan exercises sa pangunguna ng Squad Nations na kinabibilangan ng Pilipinas, US, Australia at Japan. We'll be meeting as the squad so that we will discuss amongst ourselves how we will move forward in expanding the Balikatan exercise that will not just be focused or just located here in the Philippines. Chino Gaston, Nakatutok, 24 Oras. Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang pangongolekta ng Green Energy Auction Allowance o GEA-all mula sa lahat ng consumer sa bansa. Ayon sa ERC, hindi muna sisingilin ang halos 4 na sentimo kada kilowatt-hour na GEA-all sa bill ngayong Mayo at Hunyo. Layunin nitong maibsan ang dagdag pasanin sa mga consumer sa gitna ng mataas na inflation at epekto ng pandaigdigang ekonomiya. Sakop ng suspensyon ang mga distribution utility, retail electricity supplier at ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ginagamit po ang GEA-all para pondohan ang mga renewable energy project sa Pilipinas. Sa Hunyo, pag-aaralan ng ERC kung kakayanin pa nilang palawigin ang suspensyon. Good evening mga kapuso at Ivo Live Encantadia. Sabay sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, itatakda ang kinabukasan ng buong Encantadia. Sobrang nasisipangs na nga ang buong cast at ang ilan sa mga dapat abangan sa finale episode mamaya, ichichika ni Aubrey Carampel.
magbalahibo at makapigil hininga ang epic battle ng mga Sangre laban sa puwersa ni Mitena at ni Bathalang Gargang. Natupad na ni Sangre Terra ang kanyang bugna o tadhana na paslangin si Mitena na ginagampanan ni Rian Ramos. Pinaglaban kita hanggang sa huling pagkakataon, Mitena. Salamat, Naya. Emosyonal ang naging pamamaalam ni Mitena na hanggang sa huli ay itinuring na kaibigan si Terra. Amisala Esma, aking kaibigan. Nagpaalam na rin ang karakter ni Gabby Eigenman na si Zaur. Who would have thought? Actually, I was thinking from the get-go pa lang, akala ko isa sa mga Sangre ang papaslang kay Zaur eh. But nabigyan naman ng justice na isang kapwa mi ni Ave, tapos dati ko pang right-hand man, si Daron. Sepangs is real na raw para naman kay Angel Guardia na gumaganap as Dea. Papalapit ng papalapit. Palungkot ng palungkot yung nararamdaman ko. Lalo na parang ang exciting ng mga episodes ng mga nakaraan. Nararamdaman ko ulit yung same excitement na naramdaman ko nung unang lumabas yung Encantadia. Bittersweet din para kay Diana Zubiri ang pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre, kung saan gumanap siya bilang ang sinaunang kambaldiwa na si Harahen. Bago yan, orihinal na ginampanan ni Diana ang papel ni Sangre Danaya noong Encantadia 2005 at ang karakter ni Lila Sari noong 2016. Being part of that show, maraming nabago dun sa personal life ko, sa pagiging artista ko. And sana, yung iba rin na naging part of the show, ganun din yung ma-feel nila. Ako, thankful ako na from the start, nandun ako hanggang finish. Sa Great War, nagsakripisyo ang mga OG Sangre na sina Amihan, Perena, Alena at Danaya na nagsanib puwersa para labanan ang itim na brilyante ni Gargan para ipagtanggol ang Encantadia at ang new generation Sangres. Kaya naman, from Sangre to Bathaluman. I think deserving na kami mag-graduate. Oo nga. Parang may Whatever that means. greater purpose na kami. May higher purpose. Sa Encantadia. Yeah. May higher calling kami. Dito talaga mapapakita na sisterhood is stronger than anything. Sa episode mamaya, malalaman kung ano ang magiging kapalaran ni Mira Kate Valdez. Matapos nabuhay muli si Lyra Mikey Quintos at isinilang niya ang bagong Sangre na si Ibrahima. Sina Soldarius at Flamara, may happy ever after din kaya tulad din na Daron at Armea? Dapat ding alamin kung anong sunod na gagawin ni Terra Bianca Umali. Siya na nga ba ang susunod na magiging hara ng Lireo? Siguro ang ina-expect kong growth ni Terra, she will be a woman grounded in her roots without any question. At kung dito na ba talaga nagtatapos ang kwento ng mga Sangre? Malalaman nyo na lang sa mga susunod na eksena, pero excited kaming apat. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz happenings. Muli na namang nagkaroon ng minor phreatic eruption sa Bulkang Taal. Nangyari po yan ilang minuto bago mag-alas 5 ng madaling araw kanina. Ayon sa PHIVOLCS, nagdulot yan ng pagbuga ng usok o plume na umabot sa 300 metro ang taas. Nagkasyam na volcanic earthquakes din sa nakalipas na 24 oras. Nananatili sa alert level 1 ang Bulkang Taal. Ibig sabihin, posible pa rin ang mga biglaang pagputok ng steam at pagbuga ng nakalalasong gas. Mga kapuso, ngayong weekend, posibleng dasalob na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Hagupit. Huling nakita ang sentro nito, 1,385 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumasok ito sa PAR bukas at tatawaging bagyong Kaloy. May tsansang unti-unti itong humina at maging tropical depression o low pressure area sa susunod na linggo. Sa ngayon, mababa rin ang tsansa nitong tumama sa lupa. Pero tutok lamang sa updates dahil pwede pang magbago ang pagkilos at lakas ng bagyo. Samantala, nag-dissipate o nawala na yung low pressure area sa loob ng PAR, kaya ang pangunahing weather system ulit na iiral ay ang easterlies.
Magdadala pa rin yan ng mainit at malinsangang panahon sa weekend, lalo't wala pang inaasahang epekto ang nagbabadyang bagyo. Bukas, mahigit 20 lugar sa bansa ang makararanas ng heat index na nasa danger level, kabilang ang Metro Manila. 6 sa mga yan aabot sa 44 degrees Celsius. Matinding init din ang mararanasan sa linggo, Mother's Day. Pero mga kapuso, kahit gaano kainit at kaalinsangan, may tsansa pa ring umulan. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng tanghali o hapon sa Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Samar at Leyte provinces, gayon din sa Mindanao. May heavy to intense rains sa Socsagen at Davao Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa linggo pero karamihan panandalian lamang, maliban sa ilang bahagi ng Mindanao kung saan magpapatuloy ang maulang panahon. Sa Metro Manila, mainit pero may tsansa ng localized thunderstorms ngayong weekend lalo bandang hapon. Malungkot na kinumpirma ni Matet de Leon na hindi sila magkaayos ng kanyang kapatid na si Ian de Leon matapos ang pagpanaw ng kanilang inang si Nora Honor. Nakiusap din si Matet sa publiko na respetuhin ang pagdadalamhati nilang magkakapatid at tigilan ang usapin tungkol sa mana. Makichika kay Athena Imperial. Galit po yun. Kasi nag-aaway kami. May lungkot sa tono ni Matet de Leon nang mapag-usapan sa Fast Talk with Boy Abunda ang inang si superstar Nora Honor na mahigit 1 taon pa lang nang pumanaw. Kung buhay anya lang ito ay posibleng namagitan ito sa naging lamat sa pagitan niya at ng kuyang si Ian de Leon. May 1 taon na rin anya nang huli silang nag-usap ni Ian. Actually, hindi ko po masabing away, but misunderstanding. Kinumpirma ni Matet na si Ian ang sole legal heir ni Nora, na kanila naman aniyang kinikilala. Totoo naman po eh. Totoo naman. Wala naman pong pagdududa dun. Kumbaga, kahit nga hindi niya nasabihin eh. Understandable. Alam na po ng lahat yan. Sa isang post ng litrato nila na hindi kasama si Ian, tinawag niya silang magkakapatid na mga walang mana. Pinalitan din niya ang caption kalaunan at nagpaliwanag sa panayam ni Boy Abunda. Eh, yun naman po yung sinasabi ng mga tao eh. Na wala kayong mana, wala kayong karapatan pamanahan. Laging ganun. Mabuti nga, parang mabuti nga inampun pa kayo eh. Eh, yung oras para kay Ian, binigay pa sa inyo. Kaagaw na kayo ni Ian, buong buhay niya. Maging masaya na kayo na binihisan at pinag-aral kayo, pinakain kayo. Tinanong kung may naiwan bang last will and testament ang ina, pero sabi ni Matet wala siyang ideya o balak na alamin ito. Aniya, puro mana na lang ang nasa isip ng tao at tila nakalimutang nagluluksa pa rin sila sa pagkawala ng kanilang ina. Respetuhin niyo naman kami kasi inaalala pa namin si Mami. Hindi po namin iniisip yung mana na yan and wala kaming hinihingi, wala kaming kiniklaim. But please respect us. Sa ngayon, wala pang reaksyon mula sa kampo ni Ian. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Babala po, sensitibo ang sunod naming iuulat. Walang awang pinagbabaril ang isang aso ng isa sa magkaangkas sa motorsiklo sa Ramon Isabela. Kuha ng CCTV o sa kuha ng CCTV, kitang hinabol at kinahulan ng 2 aso ang motorsiklong dumaan sa kalsada. Nakalayo naman ang motorsiklo pero bumalik ang mga magkaangkas saka pinagbabaril ang isa sa mga aso. Tinamaan ang aso at nasawi. Mabilis namang tumakas sa mga suspect. Ayon sa mga may-ari, hindi man itinatali ay limitado lang sa bakuran ang mga aso. Pero hindi nila napansing nakalabas ang mga ito. Patuloy na tinutugi sa mga namaril na hindi patukoy ang pagkakalinlan. Kinundina ng Animal Kingdom Foundation ang insidente. Inaasahang magpapiyansa ng tig 120,000 pesos sina Peanut Gallery Media Network founder Franco Mabanta at 4 na iba pang sangkot umano sa pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Nakatutok si John Consulta. Kagabi, dinala na sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa ang social media personality na si Franco Mabanta, ang founder ng Peanut Gallery Media Network. Nilagay siya at 4 na ibang arestado sa magkakahiwalay na selda kung saan sila nagpalipas ng magdamag.
Kanina, nakuna namin si Mabanta habang nakikipag-usap sa kanyang abogado sa holding area ng NBI jail sa Muntinlupa. Nakunan din namin ang pagdating ng ilang supplies na para raw kay Mabanta at kanyang mga kasamang nakapiit. Ayon kay Attorney Bernice Piñol Rodriguez, legal counsel ni Mabanta, may team sila sa Pasig RTC na lumalakad para sa piyansa ni Mabanta. Pero di na niya sinagot ang ilan sa aming mga tanong. Ayon sa dalawang source ng GMA News, naiset sa halagang tig 120,000 pesos ang piyansa ni Mabanta para sa kasong robbery extortion in relation to the Cybercrime Prevention Act, kaugnay sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kanina, nakakuha ang GMA News ng kopya ng subpina para kay CJ Hero na anchor ng Peanut Gallery Media Network, kaugnay sa umuusad na investigasyon. Pero bigo ang NBI na mapareceive ito kay Hero sa lahat ng kanyang known address at sa opisina ng PGMN. Sa Lunes tinakda ang schedule ng kanyang pagharap sa tanggapan ng NBI. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Patay sa pamamaril ng riding in tandem ang isang Indian sa Caloocan. Tinitignang motibo sa krimen ang kanyang negosyo. Nakatutok si Mariz Umali. Pasado las 8 ng umaga kanina, narinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Dead on the spot ang rider, ang 40 years old Indian national na si Ranjit Singh. Nangyari ito sa Kabatuhan Road, Deparo, Caloocan City. Ayon sa Caloocan Police, malapit ang pinagbabaril ang biktima ng riding in tandem na nakasunod sa kanya. Nakasakay sila sa gray na motorsiklo na walang plaka. Naka-asul na long sleeves at naka-shorts ang mismong bumaril sa biktima. Ayon sa pulisya at sa asawa ng biktima, posibleng may kinalaman ito sa kanyang negosyo. It has something to do dun sa kanyang business ng pagpapautang or ito'y may anggulo na talagang upang maagaw sa kanya yung mga kliyente niya dito sa North Caloocan. Wala po tayong nakita na meron pong aktong siya ay pagnakawang, kundi lumalabas po doon sa ating investigasyon na talagang upang barilan po siya. Sa mga koleksyon niya, ma'am, na babanggit niya sa akin yun na matumal nga daw. Tapos minsan tinatakbuhan pa siya ng mga suki niya. Yun, tapos minsan di maiwasan na nakapagbitaw siya ng di magandang salita. Parang inabangan siya na ganun dadaang araw, ganung oras. 5 basyo ng kalibre 45 baril at 3 deformed slug ang nakuha sa pinangyarihan ng krimen. Patuloy ang backtracking at forward tracking operations ng pulisya para matukoy at mahuli na ang mga salarin. Bahagi nito ang pagsusuri sa mga CCTV footage at pagsasailalim sa digital examination ng cellphone ng biktima. Nakikipag-ugnayan na ang Caloocan Police sa Indian Embassy. Hostesya po yung inaano ko na mabigyan ng hostesya yung asawa ko sa ginawa nilang pagtatay. Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Pang-Advance Mother's Day ang bigating announcement ng GMA at ABS-CBN na muling magko-collab para sa isang family drama series. Magsasama dyan si megastar Sharon Cuneta at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. May chika si Nelson Canlas. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nagsama sa isang proyekto sina megastar Sharon Cuneta at Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Para yan sa collab ng GMA Network at ABS-CBN Studios na Honor Thy Mother, isang family dramang ipoproduce ng Dreamscape Entertainment. Kwento pa lang ay na-excite na si Ate Shawi. Dagdag pa ang mga bagong makakatrabaho. I got excited. But first it was really the story that was presented to me. And it was over Zoom. So meeting, they were all in the conference room and there was a presentation, like slides in it. So I was so impressed. I liked the story. Tapos nalaman ko si Barbie. What an opportunity! I have to say also, di ba ABS-CBN, GMA7, Dreamscape. So it's really a big project. I'm very proud to be a part of. Dream come true naman ito para kay Barbie, hindi lang dahil sa emotionally challenging role, kundi dahil si Sharon ang isaan niya sa mga dahilan kung bakit siya nag-artista. At ngayon ay abot kamay na niya ang megastar.
Kaya nako, learn from me, dream big kasi mangyayari at mangyayari yan basta pursigido ka. The story will revolve around our dynamics as mother and daughter, but this is your not typical mother-daughter story kasi hindi kami magkasundo. So there will be a lot of drama, a lot of hatred, a lot of anger, a lot of pain. Makakasama rin nila sina John Estrada, Tonton Gutierrez, Mercedes Cabral, RK Bagatching, Khalil Ramos at marami pang iba. It still is very surreal to me. Unang-una, it's been 3 years since my last series that I really worked on. And to be here with such a powerhouse cast, some of the actors that I just really look up to throughout my entire career, and finally here being able to work with them. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Patindi na ng patindi ang init, kaya para sa mga nag-iisip pa lang kung saan pupunta, heto ang ilan sa mga pwedeng isama sa inyong listahan para kahit papaano maibsan ang init at alinsangan. Nakatutok si Darlene Kai. Ang init! Ngayong araw, pumalo sa danger level ang heat index sa mahigit 30 lugar sa bansa. Pinakamataas ang 44 degrees Celsius. Ayon sa Pag-asa, hindi bababa sa 20 lugar ang makararanas ng matinding init ngayong weekend. May 3 linggo pa bago matapos ang buwan ng Mayo. Saan kaya pwedeng dumayo para sandaling takasan ang lumalalang alinsangan? Sa norte, isa sa mga pwedeng puntahan para magpalamig ang Anat Falls sa Ilocos Norte. Perfect yan sa mga gustong magpapresko dahil sa lamig ng tubig at sariwang hangin. Sa di kalayuan, may hanging bridge kung saan ma-enjoy ang magagandang tanawin. Kung extra adventure ang hanap, pwedeng subukan ng sandboarding sa Paway. Tiyak ding mas masusulit ang ganda at lawak ng sand dunes sa pagsakay sa 4x4 ride. Sa Visayas, siksik at di ka naman mabibitin sa dami ng mga pwedeng gawin sa Santa Catalina, Negros Oriental. Nandyan ang river cruising, pagtawid sa hanging bridge at boardwalk na naliliman ng mga bakawan. But wait, there's more. Meron ding mga parke kung saan pwedeng umakyat sa higanteng spiderweb, pumasyal sa monkey sanctuary at magpalwa ride. Pagkatapos ng lahat ng yan, mare-relax at mapapawi ang pagod sa ganda ng falls. Siyempre, di pa huhuli ang mga pasyalan sa Mindanao. Isa sa mga binabalik-balikan lalo na kapag ganitong tag-init, ang Enchanted River sa Surigao del Sur. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa linaw ng tubig sa ilog na napapalibutan pa ng mga puno? Isa sa mga tampok dito ang fish feeding show sa tinaguriang Blue Lagoon. Pwede ring mag-swimming pero make sure na may suot na life vest dahil sa lalim ng tubig. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nauwi sa barila ng operasyon kontra sa grupong nagkakasaumano ng rent-tangay at cake delivery modus. Arestado ang 6 na miyembro na target umanong nakawan ang bahay ng isang sikat na vlogger. Nakatutok si Jonathan Andal. Ang sasakyan sa kanan ng inyong screen, ang mga nag-aabang na operatiba ng PNP Highway Patrol Group na aaresto sa isang grupong sangkot umano sa nakawan. Pagdating ng target nilang sasakyan sa bahaging ito ng Caloocan, nagpulasa ng mga sospek, nagkahabulan papuntang eskinita, hanggang nagkabarilan na. Sapul sa binti ang isang sospek na dati palang pulis na sinibak sa serbisyo. Nagtangka umano siyang bumunot ng baril kaya pinaputukan. Yung target nila ay isang vlogger na sikat. Ang pakay talaga is nakawan at ransakin yung bahay ng mismo pong target nila. Dahil walang tao po mismo doon sa mismong bahay at doon na po pumasok po yung ating mga kasama niya. 6 lahat ng arestado, ang sugatang dating pulis, isang traffic enforcer, ang sinasabing leader ng grupo, isang babae at 2 pang lalaki. Patunay umano yan na organisado talaga ang grupo. Ang
modus ng mga to is cake delivery. Libreng cake. Pagka pinuntahan nila isang bahay, may dalang cake. Ayun, once na binuksan yung pinto, persahan na nilang papasukin, raransakin na lahat ng pwede nilang makuha ang gamit doon. Sila rin yung grupo na sangkot dun sa pagkakanakaw dito sa Cavite ng mga motorcycle na kung saan sinasampa sa van. Ito yung grupo rin no, na isa sa mga sikat na kumukuha po ng mga rentangay na sasakyan. Sabi ng HPG, ganito rin yung modus ng grupo, magre-renta ng sasakyan. Pagkatapos, papalitan nila, tatapalan yung plaka, pati po conduction sticker. Ito, tignan nyo, pinatungan nila ng peke yan. At pagkatapos nilang gawin yung kanilang krimen, i-abandona nila yung nirenta nilang sasakyan. Basically, renta nga ang nangyari. May mga nabibili na kasi tayong mga online na ganitong conduction sticker. Nagagamit po kasi talaga ito dun sa mga legitimate na vehicle para pang-replace nila sana. Kaya lang, ginagamit na pinagsamantalahan itong masasamang elemento, gagawa ng bogus na number at ididikit. Nakuha sa mga sospek ang mga zip tie at duct tape na posibleng panggapos sa mga biktima. 3 baril, 2 sachet ng hinihinalang shabu at meron pang isang granada. Bukod sa Metro Manila, posibleng nag-ooperate din umano ang grupo sa Central Luzon at Calabarzon. Wala pang pahayag ang mga sospek. Ma'am, kayo po, gusto niyo po magbigay ng statement? Sabi ng HPG na pilay na ang operasyon ng nahuli nilang grupo pero posibleng may natitira pang mga miyembro kaya dapat maging alerto. Kunwari ay magde-deliver ng mga cake or kakatok sa inyong bahay, hanggat maaari kung wala naman po kayong in-order at wala kayong ina-expect, huwag niyo pong biglaang buksan ng ating mga pintuan. Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Hindi na ayon sa saligang batas sa pagtutol sa pagtipon ng Senado bilang impeachment court, gaya ng plano ni Senador Robin Padilla. Ayon yan sa isang dating Supreme Court Associate Justice at isang dating Senate President. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Di ba ang papel naman ng minority to oppose? Hindi lang impeachment. Lahat ng bagay dito, ang trabaho namin ay i-oppose. Yan ang katwiran ni Senador Robin Padilla kaya plano niyang tutulan ang pag-convene ng Senado bilang impeachment court kahit pa kung umabot sa kanila ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ayon kay dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, hindi naaayon sa saligang batas ang planong yan. Kahit anong mangyari, kailangan anyang magkaroon ng paglilitis. Ang nakalagay sa saligang batas, once the articles of impeachment are transmitted to the Senate, trial shall proceed forthwith. Shall proceed. Trial shall proceed. So hindi pwede i-dismiss on a motion to dismiss. There has to be a trial. After the trial, they can vote. Walang motion to dismiss dito. There has to be a trial. Ito rin ang paniwala ni dating Senate President Franklin Drilon na bahagi ng impeachment court na lumitis kina dating Pangulong Joseph Estrada at former Chief Justice Renato Corona. Anya, walang puwang sa Senado ang pagharang sa impeachment trial ni Numan. Constitutional duty yun eh. Pag nakalagay sa ating saligang batas, pag nai-refer sa Senado, the Senate shall forthwith conduct a trial. Nalulungkot po ako na hindi naiintindihan ng ating mga kasamahan sa Senado kung ano ang tungkulin nila sa impeachment trial. Ayon kay UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase, anumang hakbang kaugnay sa impeachment ng bise ay dapat gawin kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment court. So help me God. Matatandaang nakaupo rin bilang impeachment court ang Senado nang bumoto itong i-remand o ibalik sa House of Representatives ang naunang articles of impeachment laban sa bise noong 2025. The motion of Senator Cayetano is carried. Pero kung ma-convene na ang impeachment court, pwede kayang magkaroon na naman ng dahilan na hindi ito matuloy? Sabi ni Tamase, hindi ito dapat gawing template o gabay ng Senado. Generally kasi, yung Senado natin, sinusunod niya yung mga nakaraang president o naging karanasan ng mga nakaraang Senado bilang gabay. Pero hindi lahat ng president or gabay niya ay constitutional. Pero yung pagpapaliban ng trial or hindi pagsagawa ng trial, labag kasi yun sa malinaw na tinita ng saligang batas.
Kaugnay naman sa sinabi ni Padilla na ang trabaho ng minority black ay mag-oppose o kumontra, tila nagpantingan-tenga ni ML Party List Representative Laila De Lima na bahagi rin ng minorya sa Kamara. Pag gano'n na lahat na lang i-oppose ng minority, you're no longer a genuine minority. You would be considered an obstructionist. Buwelta naman ni Padilla, mababaw aniya ang pangangaral sa kanya ni De Lima tungkol sa papel ng minority at majority. Sinabi pa niya sa oras naman na mabuo na ang impeachment court, tatapusin niya umano ang kanyang pagkili. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Sa pagbubukas ng ASEAN Summit 2026, isa sa mga nais tugunan ang maladominong epekto ng krisis sa Middle East. Kabilang dyan, ang pagtiyak sa seguridad sa enerhiya, pagkain at kaligtasan ng mga tao. Mula sa Cebu, Nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan? Yes, Mel, ang pagtatatag ng isang fuel reserve para sa mga bansang miyembro ng ASEAN ang isa sa mga hakbang na napagkasunduan bilang tugon sa oil crisis, bunsod ng gyera sa Middle East. Ang chairship ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Pagkakataon din para ibidang mayamang kasaysayan, kultura at talento ng Pilipinas. Kaya naman kahit simple ang mismong pagtitipon, hindi nawawala makulay na pagtatanghal sa opening ceremony ng ASEAN Summit. Bago yan, winelcome ni Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos ang mga leader ng 10 iba pang bansang miyembro ng ASEAN. Ang tema ng summit ngayong taon sa chairship o pamumuno ng Pilipinas, Navigating Our Future Together. Nataon namang naharap din ang ASEAN region sa epekto ng oil crisis, bunsod ng gyera sa Middle East. Across our region and beyond, nations continue to navigate an increasingly complex global environment. The increasingly volatile situation in the Middle East has impacted our region, challenging us to remain agile in the face of the uncertainties which threaten lifestyles, livelihoods, and lives. Layo ng pulong na mapagbuklod ng ASEAN para magkaroon ng nagkakaisang tugon sa krisis sa Middle East. Kaugnay dyan, ang pagtiyak sa seguridad sa enerhiya. Lalo't 66% ng crude oil ng ASEAN ay inaangkat mula sa Middle East. Gusto ring masiguro seguridad sa pagkain, lalo't naantala ang paglalayag at paggalaw ng mga mahalagang raw material sa mundo, kabilang ang fertilizer. Nais ding matiyak ang kaligtasan ng ASEAN nationals na apektado rin ng sigalot. Over the past months, each of our countries has had to make adjustments to modify our approaches. So we come together now to study those adjustments, to find the best approaches, to face the future together. Kabilang sa mga napagkasunduan bilang tugon sa oil crisis ang pagtatatag ng fuel reserve ng ASEAN. Bagamat nagkakasundo sa konsepto, kailangan pa raw plantsahin ang ilang detalye. Ang malinaw, kailangan itong madaliin. Very optimistic. They are committed to making this succeed because everyone is suffering and everyone wants to get out of this situation. We will not be wasting time with bureaucratic nonsense. Iginit din ng Pangulo ang posisyon ng ASEAN sa gyera sa Middle East. Peace. It's that simple. We have made that position very clear. We have the foreign ministers, when they met previous to this summit, already put out that document calling for all parties to cease hostilities and to take a step back, open the Strait of Hormuz, and find a way for a lasting peace. This between U.S., Israel, and Iran. So that is something that is, I think, fundamental to any discussion about the war in the Middle East. That's the first step, because we will achieve absolutely nothing until there is peace. We now are in this limbo situation. It's a very difficult situation. So until the bombings end, then it's very difficult to put together any kind of
any kind of solution, if you want to call it that. That is why the call essentially is peace now. Isa pa sa mga isinulong ng Pilipinas sa chairship sa ASEAN ngayong taon, ang Maritime Cooperation. Sa ilalim ng ASEAN Leaders Declaration on Maritime Cooperation, magtatatag din ang ASEAN Maritime Center sa Pilipinas. Dito, pangunahing tututukan at pagtutulungan ng ASEAN ang ligtas na paglalayag sa South China Sea at pagtiyak na napoprotektahan ang soberanya teritoryo ng bawat bansa sa ilalim ng UNCLOS at international law. Sabi ng Pangulo, patuloy na inaasam ng Pilipinas ang pagkakaroon ng Code of Conduct sa pagitan ng ASEAN at China sa South China Sea. Well, the basic fundamental foundation of any of those, to get the answer to any of those questions, will come from the finalization of a COC, a Code of Conduct. We cannot institutionalize any of those things until the Code of Conduct is finalized. The Code of Conduct between ASEAN and the People's Republic. That is one of our aspirations. How optimistic or pessimistic I am, I don't want to say. Mel, bagamat hindi pa malinaw kung kailan at paano ang magiging implementasyon sa marami sa mga napagkasunduan sa summit na ito, ay magpapatuloy daw ang mga bansa sa ASEAN na isulong ang mga ito sa mga susunod pang mga pagpupulong. Samantala, sa mga oras ito ay nagaganap na ang gala dinner na pinangunahan ng Pangulo para sa mga bisita. Mel. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina. Posible po ang bawas presyo sa krudo at kerosene sa susunod na linggo, pero ang gasolina ay posibleng magmahal dahil sa tumataas na demand sa ibang bansa. At nakatutok si Joseph Morong. Good news, bad news. Good news sa mga nagkakarga ng diesel dahil hanggang 9 pesos kada litro ang pwedeng ibaba ng presyo nito sa Martes. Good news din ang posibleng 12 pesos na price rollback sa litro ng kerosene. Batayan sa latest na kalakalan ng krudo sa world market at posible pang mas lumaki ang rollback. Inaasahan namin kung tutuloy-tuloy ang pagbaba, malakihan pa rin ho ang madadagdag dyan. Pero ang bad news sa mga gasolina ang gamit. Magmamahal ito ng halos 2 piso kada litro. Sa ngayon, ang Department of Energy o DOE ang nagdidikta ng pagbabago sa presyo ng petrolyo dahil sa umiiral na State of National Energy Emergency. Kaya nga hinahabol ng DOE na mas mabilis din ang reaksyon ng presyo ng langis sa Pilipinas sa presyo sa pandaigdigang merkado. We've been fighting with the price cost recovery method. Dapat kung gaano kabilis mag-increase, pag bumaba, dapat ganun din kabilis. Kulang pa yan ayon sa mga jeepney driver na diesel ang pinapakarga. Ang laki nung tinaas nila nung nakaraan. Kailangan may balik dun sa dating presyo yan. Sana babaan pa. Dito dati kumikita ng 8, 9, ganyan. Ngayon wala. Balik sa 50 ano ba yan? 58. Pwede na yan. Tanong naman ng mga taxi driver na gasolina ang gamit. Ang problema lang, pataas na pataas yung gasolina pero bakit yung diesel bumababa? Di ba dapat pantay yan? Paliwanag ng DOE, magkaiba kasi ang demand ng diesel at gasolina. Sa ngayon, mas tumataas ang demand ng gasolina, lalo na't pa-summer sa ibang bahagi ng mundo. Papuntang summer season na ho at palakas na ho ang demand sa gasolina. Kung naalala nyo, dito din sa pag-i-increase ng volatility dahil dun sa Iran-US war, hindi ho pumalo masyado ang gasolina because at that time, itong early February and up to March, actually January pa lang, up to March, hindi pa ho summer season sa European countries, sa US, sa Mexico. Di pa rin tiyak kung kailan matatapos ang gulo sa Middle East. Bagaman may isang buwang ceasefire, tinira ng Iranian missiles kahapon ang tinawag nilang enemy units malapit sa Strait of Hormuz. Kasunod yan ang pag-atake ng Amerika sa isang Iranian oil tanker. Ayon naman sa US Central Command, walang tinamaan sa kanilang mga puwersa. Balik normal na raw ang sitwasyon ayon sa Iran at sabi naman ng Amerika hindi na nila patataasin ang tensyon. Tuloy rin ang pakikipag-usap ng Amerika na naghihintay lamang umano ng tugon ng Iran sa mga mungkahi nila para wakasan ang giyera. Pero ayon sa DOE, hindi ibig sabihin na kung mareresolba ang isyu sa Iran ay makakahinga
na ng maluwag ang publiko. Yan ay dahil sa mas malalayong bansa na sa ngayon kumukuha ng supply ang mga oil companies tulad sa Russia, Brazil, Canada at Amerika. Ano ho ang epekto pag ganyan? Under normal circumstances, mahal po yan. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. May bagong panganib na hatid ang Bulkang Mayon. Napuno na kasi ng volcanic debris ang daluyan ng lahar na Miisigali. Kaya sakaling magkaroon ng lahar flow, hindi pa masabi kung saan ito dadaloy at anong mga lugar ang posibleng maapektuhan. Ang latest na sitwasyon, tinututukan live ni Bea Pinlac. Bea! Emil, muli na naman nakapagtala ng uson o pyroclastic density current sa Mayon Volcano pasado 2:00 ng hapon kanina. Ang masigla dating tourist spot na green lava sa Daraga Albay, ngayon nagmistula ng disyerto na balot ng abo. Ang bahagi na ito ng bulkan, tila may bundok na rin na puno ng mainit na volcanic debris. Pasado 2:00 ng hapon kanina, muli pang naglabas ng makapal at maitim na uson o pyroclastic density current ang Mayon. May gali doon na napakalalim. Siguro yung lalim nun, 50 to 100 meters. Napuno lang ng debris. Dapat yung loob ng channel ay mas mas malalim kaysa dun sa riverbank. Pero ngayon po ay mas umbok na yung loob dahil dun nga po na-deposit po yung PDC. Ang tinutukoy nila ay ang Miisigali, kung saan sana dadaloy ang lahar. Pero dahil napuno na ito ng volcanic debris, maaaring maiba na ang daluyan. At kung bumuhos ang malakas at tuloy-tuloy na ulan dahil sa paparating na bagyo, hindi raw matitiyak kung saan mismo posibleng dadaloy ang lahar. At baka lumagpas pa ito ng permanent danger zone. Hindi na natin mapipredict kasi considering nag-overflow nga siya, hindi natin alam kung saan siya gagawa ng mga bagong channel, kung saan siya magfo-flow ulit. So, according to FIVOX, definitely gagawa to ng bagong trail na dadaanan niya. Dahil dito, may banta ng pag-agos ng lahar sa ilang lugar malapit sa Mayon. Kaya nangangamba ang mga magsasaka na mapinsala palalo ang kanilang mga taniman sa labas ng danger zone. Ito, tanggalin lang namin yan. Tapos pag tuyo na, makapagtanim kami. Pero pag laharang bumagsak, wala na. Mahihirapan kami lalo ng mga magsasaka dito. Wala na. Hindi naman may babalik yung pagod namin. Tatanggapin na lang talaga namin yung nangyari. Mahirap, pero wala namang ibang choice eh. Wala ibang pupuntahan eh, kundi talaga dito lang eh. Patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa galaw ng bagyo para mapaghandaan kung kakailanganin magpalikas ng mga residenteng posibleng tumbukin ng lahar. Kaya ang mga magsasaka sa barangay Miisi sa Daraga, humihiling na tanggalin na ang gabundok na volcanic debris na naimbak sa Miisigali. Pero lubhang mapanganib ito, ayon sa Albay Public Safety and Emergency Management Office. According to FIVOX, talagang delikado yun. Those deposits are still mainit. Actually, aabot daw ng almost 500 degrees. Kainit pa yun. And mapapansin natin may mga maliliit na butas doon na parang gas bubbles kung saan pwede ito mag-explode. So talagang delikado yun. Imbis na makatulong, baka lalo pa raw ito magdulot ng disgrasya. Once na ginalaw natin, pwedeng mag-collapse to. Pwedeng doon sa mga equipments or operator ng equipments na gagalaw nun, bumuhos yung stockpile na yon. So, sobrang delikado po. Kahit bumuhos ang ulan sa ilang bahagi ng Albay kahapon, hindi pa rin naging sapat para matanggal ang napakakapal na abo na bumalot sa mga pananim na gulay dito sa Barangay Tumpa, Kamalig, Albay. Tulad na lang nitong pananim na talong, nabalot pa rin ng abo at halos malanta na ang mga dahon. Kahit matagal nang bawal pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan, may mga magsasaka na nagtatanim at nag-aalaga pa rin ng hayop doon. Masagana raw kasi ang lupa roon. Hindi naman sila doon nakatira. So, pupunta lang doon pag magtatanim, mag-asikaso, bababa na. Yung Mayon area kasi, yun ang basket din na, food basket din namin eh. Kasi nandyan nanggagaling yung mga talagang gulay natin na dinadala sa market. Kaya talagang malaking kawalan to.
Emil, mahigpit ang pagbabantay ng mga otoridad para wala nang makalusot sa 6-kilometer permanent danger zone. Samantala, kanina nagkaroon din ng low-level intermittent volcanic explosion sa Mayon pasado alas 4 ng hapon. Yan ang latest mula rito sa Albay. Balik sa iyo, Emil. Ingat kayo at maraming salamat, Bea Pinlac. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang lahat ng legal na hakbang na maaring gawin matapos i-dismiss ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang petisyon para pigilan ang pag-release ng kanyang tax records. Ayon sa opisina ni Second Gentleman Attorney Mans Carpio, kabilang dito ang posibleng paghahain ng motion for reconsideration o isang apela para raw lubos na maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Idiniin nilang ang annual tax returns ni Carpio ay protektado ng confidentiality provisions sa ilalim ng umiiral na tax laws, kaya hiniling nilang bawalan ang Bureau of Internal Revenue na ilabas ito kaugnay ng impeachment proceedings laban sa asawa. Nilinaw din nilang hindi nila pinatitigil ang Kongreso sa paggawa ng trabaho nito sa ilalim ng saligang batas. Ang pinapipigil lamang nila ay ang walang pahintulot na paglalahad ng confidential tax records ni Carpio. Sa halip na pansinin daw ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga sinasabi ng mga tao sa social media, dapat tutukan na lang daw nito ang kanyang trabaho. Sinabi yan ng bise ng tanungin tungkol sa kasong unlawful publication laban sa dating broadcaster na si Jay Sonza at vlogger na si Ka Eric Celis dahil sa umunoy pagkakalat ng peking medical record ni Pangulong Bongbong Marcos. Pag ikaw Pangulo ka na, hindi mo na iniisip kung anong sinasabi ng mga ordinaryong mamayan. Hahabulin mo pa ba yung mga nasa social media, nasa Facebook, na naglalabas ng kanilang mga sentiment. Hinaing, Yeah. yes, hinaing, mga galit nila. Hindi na. Ang dapat na ginagawa mo, tinututukan mo yung trabaho mo. Sa press conference kanina, sinagot ni Palace Press Officer Claire Castro ang puna ng bise tungkol sa pagtatrabaho ng Pangulo at ang naunang pahayag ng bise na hindi umano siya marunong gumamit ng laptop. Inamin niya na hindi siya marunong gumamit ng computer at tinagamit lamang niya ang pinakamahal yata na laptop, gamit lamang ito sa kanyang pag-zoom. So, again, hindi niya alam ang nangyayari kung anong tinatrabaho ng Pangulo. Ang Pangulo po ay nagtatrabaho. Bago pa pumunta ng Cebu, nakita niyo naman po, siya ay tinignan po ang sitwasyon sa Albay, sa pag-aalboruto ng Mayon Volcano. Maliban dyan, pumunta rin po siya at ginampanan ang pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan sa bawat barangay at bawat bayan makikinabang. Mga kapuso, kaya mo bang patawarin ang kasalanan ng nakaraan? Masasagot yan sa bagong offering sa GMA Prime na The Master Cutter simula sa Lunes. At ngayon pa lang, nothing but good reviews ang masasabi ng cast. Sa pilot episode kaya excited na rin silang mapanood ninyo ito. Makichika kay Nelson Canlas. Madali ka bang makahanap? Opening sequence pa lang. High impact at full of energy na. Ang mga eksenang napanood sa first episode ng The Master Cutter sa special media conference na inorganisa ng streaming platform na Netflix. Present sa event ang ilang stars ng inaabangang series sa pangunguna ni Dingdong Dantes, Max Collins, Paulo Contis, Joe Berry, Shena Stevens at ang direktor ng The Master Cutter na si Dominic Zapata. Na-surprise pa rin kami, meaning yung feeling na nakuha namin nung naparod the first time, ganun pa rin eh. Parang fresh to fresh eh. Kasi high energy talaga. Wow, laking pasasalamat ko rin sa producers talaga, sa buong team, sa GMA. Kasi alam naman natin kung gaano kahirap gumawa ng mga ganitong programa ngayon. At saka actually, yung buong industriya natin. Alam natin may mga challenges. And yet, all out sila sa commitment nila na magpakita ng ganitong klaseng show sa ganitong magnitude. Nakita mo yung opening. Siyempre inisip rin kasi namin, di ba, papalabas tayo sa Southeast Asia, pakilala naman yung mga Pilipino, di ba? We wanna be able to do something that yung Pinoys can also be proud of. Ikinwento rin ng cast ang ilang mga kakaibang eksenang ginawa nila. 2 weeks ago nakipagsuntukan ako sa madre kasi naka-madre costume si Ding. It's very entertaining
pero sobrang nakakapagod. Pero sabi nga namin ni Dong, pag pinapanood namin, sulit eh. Kasabay ng mga action scenes, may kakaiba pa tayong aasahan sa show. Mine are more of the sexy scenes, not the action scenes. Sa kanila yung action scenes. As a veteran, if that's what I can bring to the show. I'm as one of the elders. Kasi syempre nandun naman si Shuvi, nandun si Charlie. We have our pretty girls. Nandito, si Jo. Yeah, so I mean, I think what I bring to the show is more skill. Pero dapat din daw na asahan ang mga parte ng kwento na aantig sa ating mga puso. Sobrang saya ko kasi ngayon pa lang, alam ko ngayon pa lang din ito magagawa sa GMA. Ngayon pa lang ipapakita na may ganong struggle talaga na nangyayari sa totoong buhay ng little people. So, sobrang saya ko na naging part ako ng storytelling ng ganong klaseng nangyayari talaga sa lipunan natin. I love this show. Ang sobrang galing ng mga artista, director. Kaya gusto ko po talaga tong teleserye na to po. Mapapanood na ngayong araw sa Netflix ang The Master Cutter at sa Lunes sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Kinumpirma ng Malacanang na naging social media director ni Pangulong Bongbong Marcos ang inarestong Peanut Gallery Media Network founder na si Franco Mabanta. Base sa social media post ni Mabanta, naging producer siya ng vlog ni Noy Senador Marcos noong 2018 at naging strategist at chief social media director. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, tumagal si Mabanta ng 6 na buwan batay sa nakuha niyang impormasyon. 2018, wala naman nagdi-deny na naging social media director ng Pangulo itong si Franco Mabanta. But definitely now, we don't have relationship. Wala po tayong alam sa ngayon dahil wala na ibibigay sa akin anong impormasyon kung sila man po ay nagkakausap. Kasi meron naman siyang open letter, itong si Franco Mabanta na naipost. So, kung sila ay close, ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap? Mga kapuso, maaga po kaming bumabati ng Mother's Day para sa lahat ng nanay. Ayan, syempre kasama dyan, Tita Mel at sa Mami Emil. At syempre sa lahat ng tumatayong ina kahit sa mga hindi niya kadugo. Gaya ng isang tampok natin ngayong gabi, kumurot po sa puso ng marami ang video niya habang kausap ng anak. Nalaman kasi ng anak ang isang sekreto tungkol sa kanyang pagkatao na imbes na ipagtampo ay nagpalalim pa ng paghanga at pasasalamat sa kanyang mama. Nakatutok si Darlene Kai. Alam ko na naambon ako. Okay na. Oh, love kita. I love you. Salamat kasi nalagaan mo ko. Alam ko na. Kumurot sa puso ng netizens ang tagpong ito sa pagitan ni Nina at ng kanyang mama Toyang na bedridden at may Alzheimer's disease. Inamin kasi ni Nina na alam na niya ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkatao. I am adopted and then nung nakuha daw ako is from hospital. Bata pa lang daw siya, napansin niyang hindi niya kamukha ang 3 kapatid at mga magulang. Bukod dyan, 50 taon ang agwat niya sa kanyang mama. Ang sinasabi nila is menopausal baby ako. Sabi ko, sige. At 2 linggo lang ang nakararaan, nabuhay ang kanyang kutob habang nakipagkwentuhan sa isang kaanak. Nagkwento siya, ganyan. And during the conversation, nahagip ko yung word na nung nakuha nga si Ninya. Sabi ko, nahagip mo yun, sinabi, narinig mo yun, nakuha. Tapos sabi niya, oo nga, bakit kayo nakuha? Siguro nga ampun ka talaga. Sabi ng husband ko. Kaya nagtanong-tanong si Nina sa kapatid sa Canada at ibang kaanak. Pinanganak ako, tinake in na ako nung mommy and daddy ko, kaya sila na yun nakaperma doon sa birth certificate. And then from then on, hanggang sa inuwi ako sa bahay. Pero ni minsan, hindi niya raw naramdaman na iba ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Sobrang na-amaze din ako. Never silang naging sa akin, yung talagang sobrang indifferent yung treatment. Tapos wala ding sumbatan. Parang mas ako pa nga yung prinsesa talaga. Ang pinaka-fondest memory ko was every Sunday. Pag gigisingin ako ni mama ng maaga, naka-ready na yung dress ko. Parang mas favorite talaga nila ako.
Pakiramdam ni Nina, swak na swak ang timing kung paano at kailan niya nalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Puno rin daw ng kapayapaan ang kanyang puso na naintindihan ng kanyang mama ang kanyang inilapit sa gitna ng iniindang karamdaman. Tumingin siya sa akin talaga. Iba yung respond nung eyes niya. Tumutulo yung luha niya. Kaya doon ako mas lalo naiyak. I am very thankful na this was revealed to me in God's perfect timing. Have I known it earlier? Siguro nung bata-bata ako dahil yun nga, limited lang yung capacity ng isip ko noon on how will I process it and how will I take it. Baka nga nagalit ako sa kanila. Kaya pagtitiwalaan niya na lang daw muli ang timing ng Panginoon kung kailan niya malalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang mga tunay na magulang. Para kay Nina, hindi kabawasan sa kanyang pagkatao na malamang inampun siya. Pakiramdam niya nga raw ay napakaswerte niya dahil lahat ng pagmamahal na ibinigay sa kanya ng kanyang mama Toyang hindi nakatali sa pagiging magkadugo, bagkus ay pinili at ibinigay ng buong puso. At ngayon na si Mama Toyang naman ang nangangailangan ng kalinga, walang pag-aatubili niya raw itong ibibigay. Lord, maraming salamat kasi inilagay mo ko sa pamilya na nag-alaga sa akin at nagmahal sa akin. Sabi ko kay Mama, ibabalik kita ng maayos kay God. Kaya hanggang sa huli, alagaan ko si Mama. Sabi nga nila, yung mga adopted child was chosen and loved. So kami yung pinili talaga and pinag-effortan talaga na mahalin. Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Nakakamiss ang mga mami natin. Mga kapuso, babatiin muna namin po kayo ng isang Happy Mother's Day. Kakagulat naman si Emil. Vicky. Uy, thank you. Emil, mamahalin Ganda-ganda yan. naman. Thank you. Galing po sa bumubuo ng ating program. Ang ganda naman ito. Thank Happy you. Mother's Day po. Thank you. Sa inyo po, Ma'am Vicky. you. Salamat. Mula ko sa bumubuo ng 24 oras. Thank you so much sa inyong lahat. At sa lahat ng mga ina, mga mama, mga mama. Naku, Happy Mother's Day po. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangil. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatuto kami 24 oras.